Anyway, for today, ang baunin po natin na salita ng Diyos at mga dapat nating matutunan sa pang-spiritual po nating pamumuhay. Sinasabi mga kaibigan, totoo ba, the more you give, the more you receive? Do you believe? Ako, I believe. I Talaga? believe, oo. Enge. Enge. Sige, mamaya bibigyan kita. Okay. The more you give, the more you receive. All right. Seryoso na tayo. Sabi ho mga kaibigan sa Luke chapter 6 verse 38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Ano pong sinasabi? Tagalogin natin para malinaw po tayo. Sabi ho, mga kaibigan, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong, takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Hindi lang ho pera ang pinag-usapan po dito. Hindi lang ho yung binigay mo, halimbawa ay salapi or bagay. Ibig sabihin din po rito ay pang-espiritual. Mga kaibigan, nagpapautang po tayo sa Diyos. Tama? Pang-espiritual po. At least nag-iipon tayo. Na pag sa ating bukas, yung tinatawag na afterlife. 'Di ba? Oo, sa kabilang buhay po natin. Ganda, 'di ba? Pangalawa, sabi sa Proverbs, those who give generously receive more, but those who are sting with what is appropriate will grow needy. Generous persons will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Di ba ang ganda? So alam nyo na ngayon, bakit napakasarap magbigay? Hindi lang magbigay hindi po yung material di ba? Iba't bang klaseng tulong? Anong klaseng tulong yan? Nakatulong ka sa kapwa mo, nagumaling sila, may pampagamot sila, makabili sila ng gamot, matulungan mo sila na wala silang babayaran sa kanilang mga gastusin, magbigay ka ng konti, pambili nila ng bigas, diba? Pang-spiritual naman, yung ikaw yung mag-share sa kanila, lalo na yung mga nadidepressed, yung nawawala sa sarili, di na alam ang gagawin, lahat po ng iba't ibang klaseng tulong. Diba? Parang ang sarap po ng pakiramdam, diba? Correct. Ang sarap ng pakiramdam. Although sa iba hindi nila naintindihan. We cannot please everybody. Diba? Sa buhay natin ito, meron at meron hong maiinggit sa'yo at gagawa ng story, imamarites ka. Diba? Imamarites ka po. Tama ba, Darlene? Tama. May mga ganun, hindi maiwasan ho yung mga marites na yan. Kaya, alam mo, sa totoo lang, ganun talaga ang buhay po Diba? Okay? Talaga hong may mga ganyang pag-uugali. Kaya nga sabi nung isang kaibigan ko, kung doon daw po siya gustong mag-order ng pampaganda ng ugali, pwede ko ibigay sa inyo yung number. Yung gustong umorder ho, para sa darating na Pasko, yung gustong umorder ho ng pampaganda ng ugali, ay mamaya ibibigay ko siya. Amen ba yun? Amen yan. Diba? Imagine nyo, na-order na rin hanggang ngayon ang pampaganda ng ugali, Darlene. Pero sinasabi rin, eto, may mga binibigay sa ating tip. Yung mga dahilan, bakit kaya blessed na blessed ang tao mapagbigay, diba? Mapagbigay. Then yung tumatanggap. Sabi ho, giving is how God demonstrates His love for us. Kasi, tulad mo, ikaw ba pag wala kang pag-ibig sa puso mo, magbibigay ka? Hindi, di ba? Correct. Halimbawa, ikaw, hindi mo sa bad trip ka sa kanya bibigyan mo ba yan? Syempre, magdadalawang isip ka. Pero mali yun, di ba? Kumbaga, wala tayo dapat Pinipili. Alright? So, giving is how God demonstrates His love for us. Kaya sabi niya, gawin din natin. Diba? Pangalawa, giving makes you happy.
Pag nagbibigay ka ba, malungkot ka? Meron bang ganon na pagbigay ka parang nagsisisi ka? Parang napilitan. Parang napilitan ka lang. Di ba? Di ba ang feeling masaya? Na parang ang gaan-gaan sa kalooban na kahit maliit na bagay. Correct. Tulad ni Sir Nick. Mm-mm. Saka ni Ma'am Norma. May chismis ako sa'yo. Chismis na yan. Pinadalan ako ng ham. Oh! Oo. Pinadalan niya ako ng ham. Si Ma'am Norma. Love na love talaga ako ni Ma'am Norma. Amen ba yun? Amen yan. Kaya lagi kong pinagpipray ang mag-asawang yan eh. Oo, maliit na bagay. Tuwan-tuwa talaga ako. Pero nag-iisip ako, ano kayang ibabalik ko rito? Sabi ko, pinag-iisipan kong padalan siya ng napakaraming sardinas. 1 year supply. Sir Nick, we love you po, Ma'am Norma. Okay. Tsaka si Tita Lynn, di ba? Oo, Tita Lynn. Tita Lynn de la Torre, good morning. Marami. Si Tessa, tahimik lang yan. Pero si Tessa kasi hindi nagbibigay ng material na bagay yan. Alam mo kung ano ginagawa niya? Gcash partner. Si Lynn de la Torre. Nakadirekta, Gcash. Yan. Ayaw niya na kasi nung maarte kasi yan si Tessa Gonzales. Ayaw niya na yung bibili ka ng ganyan-ganyan. Siyempre, matatraffic Sasabihin pa niya siya, sa'yo, mapapagod. pati si Miles Cuenca. Si Miles Cuenca, si Mami, ang estilo niya, kung na lang bumili, bahala ka sa buhay mo. Diba? Okay. Giving makes you happy. Next. Giving communicates something important about our worldview. Ang sabi sa Psalm 50:10, for every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills. This beautiful reveals the sovereignty of God and His ultimate ownership of every resource. Okay? So, Panginoon pa rin. Giving is the way God blesses others. Diba? If you remember, when God was talking to Abraham about creation or creating a nation that would be His, the point was always about being a blessing to others. Sinabi niya kay Abraham, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Diba? Mga kaibigan, kita nyo? Next, giving helps us live longer. Naniniwala ka ba? Diba? Pag mapagbigay daw tayo. Sabi ho sa the journal Health Psychology published a study in 2012 that found that people who regularly volunteer live longer. But pero dapat it's in unselfish reason. Ganun po yun. Napapansin niyo, masaya kayo lagi, di ba? Tama? Pag nagbibigay kayo, di ba? Tumutulong kayo, nag-volunteer kayo. So giving pa rin yun. Masaya tayo, tama? Tama. Di ba? Kasi maligaya ka eh. Hindi ka stress. Ang mga nagkakasakit, yung laging masungit. Correct. Yung bugnutin. Yung laging galit. Bakit kayo may mga taong ganun? Laging galit, no? Ano kayang problema nila sa buhay nila? Ay, Yun yung sila mga lang hindi din naman yun na si stress. Hindi naglalabas ng... Oh. Giving joyfully makes God happy. God is a cheerful giver, mga kaibigan. Giving also increases our social connectedness. And also, giving is an act of obedience. Diba? Ginagawa lang natin ang utos ng Diyos, mga kaibigan. And giving, naniniwala ba kayo that giving is contagious? Parang virus. Nakakahawa. Pero hindi yung virus na nakamamatay. Pero nakakahawa siya, tama? Kasi yung ginagawa mo, pag nakita ng ibang tao, tinutularan. Amen? Diba? Amen. Kahit na volunteer ka lang, yung iba gusto rin mag-volunteer kasi nakikita nila napakaganda. Tama. Giving gives you life meaning. Diba? Malalaman mo ang kahalagahan po ng buhay, na ang buhay ay hindi lang pang sarili lamang natin. Hindi lang para na ako, me, myself, my family, hindi po. Diba? Hindi po yun ang kahulugan ng buhay po natin. Dapat may share po natin lahat. Even the Word of God. And giving battles depression. Ang ganda nito Sabi ho, the aspect to cycles of depression is the feeling of isolation. Now, the volunteering and giving to others helps combat self-hatred. Kasi ganito yan. Pag depressed ka, lalo ka madidepress pag mag-isa ka lang. Nagkukulong ka sa loob ng bahay mo. Nandiyan ka lang. Oo. Di ba, Margie? Pag lalo ka madidepress, Margie, maniwala ka sa akin. Lalo ka madidepress. I'm telling you now. The best thing to do is you go out. You volunteer. Go with friends. Go with kung ano bang mga grupo yan, di ba? Organization na nagvo-volunteer.
Ito yung matindi dito, partner. Giving puts God in our debt. Debt, hindi patay debt. Debt. Sa book of Matthew, sinasabi ni Jesus, and whoever gives one of these little ones even a cup of cold water, because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. You see? Nagpapautang tayo sa Diyos, mga kaibigan. Ayaw nyo ba yun? Pero hindi pera, syempre. Nagpapautang tayo ng Kabutihang loob. kabutihang loob. And later on, aanihin natin lahat yan. Correct. Giving builds trust, and giving increases our confidence. Amen? Amen. And what else? Giving makes you look at your resources differently. And giving generates contentment. And giving promotes a universal good. Nakakatulong yan. And giving helps create lasting relationships. Hindi kasi nila makakalimutan yung tulong na ginagawa mo. Di ba? And giving makes you likable. Amen? Amen. You want to be likable like me? Good morning! Darling, you want to be likable like me, even if I'm not that good looking. Tawa ng tawa si Jackie, loko-loko talaga. 'Di ba? 'Di ba mga kaibigan, kahit sing pangit ko po yung Grabe naman yung singpangit. yung isang tao, 'di ba? Pero once na ikaw ay tumulong, ang pogi-pogi mo, amen? Amen. Yun ang feeling. So nabasa ko rin yan, I wanna share it with you. Hindi ko na lang mahanap sa kung pwede niyong matutunan ito na ano ko po ito Nakita ko po ito. Hanapin niyo yung pushpay.com. Pushpay.com. Makikita niyo yung aking sinishare, and you can reflect, di ba? Pwede niyong pag nilay-nilayan, basahin po ninyo kasi may kasama siyang Bible verse. Napakaganda. So yung pala yun. Kaya mula itutuloy-tuloy namin ni Darlene yung pagtulong sa inyo, yung pag bukas palad, natutulong kami dito kasi likable kami I wanna be likable. How about you? You wanna be likable? Like us? Then share your blessings. Give more for more blessings. Amen? Salamat sa Diyos sa araw na ito. Darling, go ahead.